tama po kayo, no. Lahat po ng produkto, no, na makikita po natin sa palengke, sa grocery, no, kahit saan ay apektado po ng logistics. At sa ating operation, malaki po ang epekto nito dahil karamihan, no, more than maybe 60 to 70%, no, ng ating production cost ay nagmumula doon sa animal feeds. Pag pinag-usapan po natin ang animal feeds ay karamihan po dito, no, kung hindi lahat ay karamihan po ay galing ibang bansa. Meron po tayong local produce ng mais, pero hindi po sapat at ito po ay malaki rin po ang epekto sa ating mga magsasaka ng mais, no, because apektado yung kanilang fertilizer, yung pataba, no, kasi malaking porsyento ng pataba na ginagamit ng ating magsasaka ay nanggagaling doon po sa Middle East, no. At yun po ang ating kinakaharap na problema po ngayon, no. Halos lahat po ng ating mga ginagamit na mga raw material sa ating animal feeds ay influence po ngayon itong pagtaas ng fuel. Magkano po ba sa ngayon, Sir Francis, yung nakokonsumo or parang nagagastos po ng mga nasa egg production po when it comes po doon, you mentioned kanina yung mga patukas sa manok, lalo po sa mga mais dahil syempre nagtatasin po yung presyo rito, sir? Well, iba-iba po ang pagtaas ng presyo, no. Iba-iba, no, kada produkto, kada raw material, magkakaiba ang reaction nito sa current situation natin, no. Pero yung overall po nating cost, siguro tumaas na po tayo ng mga 25%, no, doon sa ating cost ng animal feeds, no. Average na lang po 'yon. Sa ibang operation mas mataas pa, alam na po natin ang fuel tumaas na ng mahigit 50%, no. Although meron tayong mga rollback ngayon, hopefully magdire-diretso po ito, no. Pero syempre ang ating forecasting ay medyo magtatagal pa ito, depende po doon sa usapin doon sa Middle East. Okay po. At eto, sir, kung sakali po na magtuloy-tuloy din yung pagtaas po ng presyo po ng mga na-mention nyo nga kanina, parang mga animal feeds or mga patoka, wala pong alternatibong iba na pwedeng gamitin yung mga egg producers po kung sakali po? Well, meron tayong mga alternative materials, but just the same, no, sabi natin lahat ng produkto, lahat ng lahat ng materials natin ngayon ay affected ng logistics. So even yung ating mga alternatives ay nagtaasan na din, no. Well, ang labanan po ngayon masasabi natin is efficiency na lang, no, sa management, no. Ngayon kasi ang pinag-uusapan na hindi na yung presyo Actually, yung availability ng produkto. No, more yung presyo, ang pinag-uusapan sa operation ng mga farms ay yung availability ng produkto, no. Kahit willing kang magbayad, kung hindi naman available yung produkto, walang dumarating na produkto o kaya delayed, no. Siguro mga 1 to 2 months ang delay ng mga imported materials natin ngayon Okay po. At kung sakaling, pero sana hindi naman po umabot sa puntong yun, Sir Francis, na tuluyan pong mag-dire-diretso at tumagal yung delay ng pagdating po ng mga raw materials na ito, kung magmahal man po or kung magkaroon po ng kakulangan sa supply. Meaning po ay magkakaroon din ng talagang malaking bantayon sa egg production sa ating bansa. Pero sa ngayon po ba, kung mangyari man po yun, in case po, Sir Francis, is may enough po ba tayo na supply to support po kung sakali? Ngayon, masasabi natin na we have enough supply, no. Ngayon ay diretso pa rin ang supply chain. Asahan po natin na sapat po ang ating egg production ngayon. Ang kinakatakot po natin ay pagka nagdire-diretso po itong lugi na ito, marami po sa ating kasamahan natin ang mapipilitang magbawas ng manok. So intentionally magbabawas sila ng manok. Ang epekto po nito ay long term, no, kasi hindi naman basta-basta makakabalik
yung production na yun, ano. So ngayon kasi dahil sa bagsak presyo ng itlog kasabay nung mataas na cost of produce, marami sa ating kasamahan ang nagbabawas ng manok para makabawas sa expenses at para makapag-adapt doon sa current demand. Pag ito po ay nagbawas, nagdire-diretsong nagbawas, pagka nag-normalize na po ito o pagka tumaas naman ang demand, yun po ang mas malaking problema natin, no? Hindi kaagad makakabalik yung normal production natin.